Isang natatanging kwento ng prinsesa, isang hari, at isang kabayo. Mga minamahal na kaibigan, ang kwento ngayon ay napakabihira at napaka-interesante. Bakit nangyari na ipinakasal ng hari ang kanyang napakagandang anak na babae, ang Prinsesa Maharuk, sa isang kabayo? At ano ang lihim na nakatago sa kabayong iyon na nalaman lamang ni Prinsesa Maharuk sa unang gabi ng kanilang kasal? At ano ang ginawa ng kabayong iyon sa prinsesa na tiyak na magpapamangha sa inyo? Mga kaibigan, tunay na kaakit-akit ang kwento. Kaya't siguraduhin na pakinggan nyo ito hanggang sa huli. Kaya't magsimula na tayo. Ang maganda at dalubhasang prinsesa. Noong unang panahon, may isang maunlad na kaharian na pinamumunuan ng isang dakilang hari. Nag-isa lamang ang kanyang anak, isang lubhang maganda at mahusay na prinsesa na nagngangalang Maharuk. Ang prinsesa ay hindi lamang maganda sa panlabas, kundi dalubhasa rin siya sa bawat sining. Kapag umaawit siya, nahihiya pati ang mga bulbul bird. Ang kanyang sipilyo ay naglalabas ng mahika sa pagpipinta. Mayroon siyang malalim na interes sa literatura at tula. Ngunit higit sa lahat, siya ay walang kapantay sa pagsakay sa kabayo. Kapag sumasakay siya sa kabayo at tumatakbo sa parang nakikipag-usap siya sa hangin. Ang kanyang husay sa pagsakay sa kabayo ay tanyag sa buong kaharian, at ang mga tao ay dumarating mula sa malalayong lugar upang mapanood siya. Ang hari ay mayroon ding matinding pagkahilig sa mga kabayo, at ang hilig na ito ay naipasa niya sa kanyang anak. Ang malawak na kwadra ng palasyo ay mayroong daan-daang kabayo ng pinakamahusay na lahi. Ang mga mangangalakal mula sa malalayong bansa ay nagdadala ng kanilang pinakamahusay na kabayo. Maingat na sinuri ng hari ang lahi ng kabayo, ang takbo nito, at ang ugali nito. Kung magustuhan niya ang kabayo, hindi siya nag-aatubili na bayaran ang hinihiling na presyo ng mangangalakal. Ang hari at ang prinsesa ay parehong napakarunong tungkol sa mga kabayo at alam nila ang mga katangian ng bawat lahi. Ang pagdating ng mahiwagang kabayo. Isang araw, habang ang hari ay nagpapatupad ng katarungan sa kanyang korte, humingi ng pahintulot ang isang mangangalakal na makapasok sa bulwagan. Ang mangangalakal ay nagmula sa malalayong lupain at may kakaibang kumpiyansa sa kanyang mukha. Pinapasok siya ng ministro at yumukod ang mangangalakal at nagsabi, "Kamahalan, nagdala ako ng isang natatanging kabayo mula sa isang malalayong bansa. Hindi pa po kayo nakakita ng ganito. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang ganoong kagandang hayop." Nagising ang interes ng hari dahil sa paniniwala sa mga salita ng mangangalakal. Sinabi niya, "Napakagaling. Dalhin mo ang iyong kabayo sa panlabas na parang ng palasyo bukas ng umaga at titingnan namin ito." Kinabukasan ng umaga, habang ang unang sinag ng araw ay ginagawang ginto ang mga minaret ng palasyo, dumating ang hari, ang mga ministro, at ilang piling kortesano sa parang. Dumating din si Prinsesa Maharuk kasama ang kanyang mga alipin upang manood mula sa likod ng kurtina dahil gustong-gusto niyang makita ang mga bagong kabayo. Ang kamangha-manghang hitsura. Ang mga ngalakal ay nakatayo doon na may isang kabayong natatakpan ng puting sutla na tela. Nang inalis niya ang tela, lahat ay nabighani at kusang lumabas ang mga salita ng paghanga mula sa kanilang mga bibig. Ang kabayong nakatayo sa harapan nila ay puting-puti na parang gatas. Wala itong kahit isang batik sa katawan. Ang leeg nito ay mahaba at matibay na may mataas na pagmamalaki ang tindig. Ang mga mata nito ay malaki at nagniningning na may kakaibang lalim at misteryo. Ang mga binti nito ay mahaba at payat, perpekto para sa mabilis na pagtakbo. Ang buntot nito ay mahaba at makapal na pumapailan lang sa hangin. Ang buong katawan nito ay napakaayos at balanse na parang inukit ng isang dalubhasang artista. Lumapit ang hari sa kabayo at tiningnan ito ng maigi. Tiningnan niya ang ngipin nito, ang mga kuko sa pag-angat ng mga paa, hinawakan ang likod at hinaplos ang leeg. Ang kabayo ay nanatiling tahimik at hindi nagbigay ng anumang reaksyon. Ang kakaibang pagkain ng kabayo. Ang karanasan na mata ng hari ay agad na nakilala na hindi ito ordinaryong kabayo. Libu-libong kabayo na ang nakita niya sa kanyang buhay, ngunit hindi pa dumaan sa kanyang paningin ang ganitong kahanga-hangang hayop. Tumingin ang hari sa mangangalakal na may tuwa at nagsabi, "Ang kabayong ito ay tunay na natatangi. Anumang presyo ang hilingin mo, ibibigay namin. Huwag kang mag-atubiling sabihin ang iyong presyo." Yumuko ang mangangalakal at magalang na nagsabi, "Kamahalan, napakabuti niyo. Sabihin niyo ang gusto ninyong presyo. Pumapayag ako. Ngunit kamahalan, bago ninyo bilhin ang kabayong ito, may kailangan akong sabihin sa inyo."
Napakakaiba ng kabayong ito. Hindi ito kumakain ng damo, ni butil, at hindi rin umiinom ng ordinaryong tubig tulad ng karaniwang mga kabayo. Ito ang dahilan kung bakit walang bumibili nito. Dinala ko ito sa maraming hari, ngunit nang malaman nila ang tungkol sa pagkain nito, tumanggi silang lahat. Dahil sa pagkahilig niyo sa mga kabayo at sa inyong yaman, dinala ko ito rito. Ang hari at ang mga ministro ay nagtinginan sa isa't isa na may pagtataka. Pagkatapos ay nagtanong ang hari, kung hindi ito kumakain ng damo at butil, ano ang kinakain nito? Kakaiba yan. Walang hayop ang mabubuhay ng walang pagkain. Bumuntong hininga ang mga ngalakal at nagsabi, kamahalan, sa halip na butil, kumakain ito ng almonds, walnuts, pistachios, cashews, at pasas. Sa halip na damo, kumakain ito ng purong saffron, kesar, at sa halip na tubig, umiinom ito ng sariwang gatas, hindi ordinaryong gatas, kundi ang gatas ng pinakamahusay na mga baka. Bukod pa rito, minsan ay kailangan din ito ng pulot pukyutan, honey. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal ang pag-aalaga rito at walang gustong bumili nito. Ang isa pang kapintasan. Natahimik ang buong korte. Ang lahat ay nagtinginan sa isa't isa. Ang ilang ministro ay nagsimulang magbulungan. Ngunit ngumiti ang hari at nagsabi, ayos lang. Iyan ang ipapakain namin dito. Walang kakulangan sa mga bagay na yon sa aming kaharian. Ang aming kabangyaman ay sapat upang ibigay sa kabayong ito ang anumang kailangan nito. Ngunit, mga ngalakal, sinabi mo lang ang tungkol sa pagkain nito. Mayroon pa bang ibang katangian o kapintasan na kailangan naming malaman? Nagsalita ang mga ngalakal, kamahalan, ayaw ko kayong dayain, kaya sinasabi ko ang lahat ng totoo. May isa pa itong malaking kapintasan na napakahalaga. Nagtanong ang hari ng may pag-usisa, ano yon? Sabihin mo rin yon upang hindi tayo magulat sa huli. Huminto sandali ang mga ngalakal at nagsabi, kamahalan, hindi hinahayaan ng kabayong ito na may sumakay sa likod nito. Sino man ang sumubok na sumakay dito ay ibabagsak nito o sisipain. Maraming beses na akong sumubok, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo ako. Marami pang iba ang nagsubok, ngunit walang sinuman ang nakasakay dito. Mukha itong napakatahimik at masunurin, ngunit sa sandaling may sumubok na umakyat sa likod nito, nag-iba ito. Kaya't, wala pang bumibili ng napakagandang bagay na ito, dahil ano ang silbi ng isang kabayo na hindi masasakyan. Nag-isip sandali ang hari at pagkatapos ay nagsabi, walang problema. Mayroon pa kaming daan-daang iba pang kabayo para sa aming pagsakay. Ang kabayong ito ay napakaganda na ang pagtingin lamang dito ay magbibigay na ng kasiyahan. Magpapaganda ito sa aming kwadra. Pananatilihin namin ito kahit hindi ito masakyan ng sinuman. Ang espesyal na kwadra. Ngumiti ang mga ngalakal at tumahimik. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay may nakabili na ng kabayong ito. Inutusan ng hari ang ministro, tawagin ang ina't yaman at bigyan ang mga ngalakal na ito ng 100,000 dirham. Mas mahal pa ang kabayong ito, ngunit maaari naming ibigay kaagad ang halagang ito. Gayon din, dapat maging handa ang isang malinis at magandang kwadra malapit sa palasyo hanggang mamayang gabi. Gumawa ng mga gintong at pilak na balde kung saan ibibigay ang pagkain at gatas ng kabayong ito. At, kaagad na bumili ng pinakamahusay na pinatuyong prutas at purong saffron mula sa palengke. Sa sandaling ibinigay ang utos, ang buong palasyo ay nabalisa. Dali-daling dumating ang ina't yaman at inilagay ang supot ng 100,000 dirham sa harap ng mga ngalakal. Lubos na natuwa ang mga ngalakal sa laki ng halaga at paulit-ulit siyang nagpasalamat sa hari. Sa kabilang banda, inutusan ang hardinero ng palasyo na maghanda ng isang espesyal na kwadra malapit sa palasyo. Ang mga karpintero at manggagawa ay nagsimulang magtrabaho kaagad. Gumawa sila ng magagandang kahoy na haligi at pintuan. Ang mga mason ay nagtayo ng malinis na pader. Ang mga panday ginto ay nagsimulang gumawa ng mga ginto at pilak na balde at isang tanso. Binili ang sariwang almonds, walnuts, pasas, pistachios, at saffron mula sa palengke. Inutusan ang mga magpapastol na magdala ng sariwang gatas ng pinakamahusay na mga baka 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Pagsapit ng gabi, handa na ang lahat. Ang kwadra ay naging napakaganda. May magagandang ukit sa mga dingding nito. Ang sahig ay nilagyan ng malambot na damo. Ang mga gintong balde ay kumikinang. Ang hari mismo, kasama ang kanyang mga ministro at lingkod, ang kumuha sa kabayo. 2 bihasang alipin na tagapangalaga ng kabayo ang itinalaga, na nakasuot ng magaganda at mamahaling uniporme.
Ang hari mismo ang nagtali sa kabayo sa isang gintong tanso na may matibay na sutla na lubid. Hinalikan niya ang likod nito at nagsabi, "Simula ngayon, ikaw ay bahagi na ng aming pamilya. Aalagaan ka ng mabuti." Pagkatapos, ang hari ay bumalik sa palasyo na nasiyahan. Ang pag-usisa ni Prinsesa Maharuk. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang balita sa buong lungsod na ang hari ay bumili ng isang kahanga-hangang kabayo na kumakain ng pinatuyong prutas, ngumunguya ng saffron, at umiinom ng gatas. Ang balitang ito ay kumalat na parang apoy sa kabubatan. Nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol dito. Sabi ng isa, "Anong klaseng kabayo ito na kumakain ng pinatuyong prutas?" Sabi ng iba, "Siguro ito ay kabayo ng isang salamangkero." Sabi ng iba, "Siguro ito ay nagmula sa langit." Pagsapit ng tanghali, ang mga tao mula sa lungsod ay nagsimulang magdagsaan patungo sa palasyo. Gustong makita ng lahat ang kakaibang kabayo. Isang malaking pulutong ang nagtipon sa labas ng kwadra. Matanda, mga bata, kababaihan, lahat ay dumating. Ngunit nagbigay ng utos ang hari na walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Ang mga sundalo ay nagbabantay sa pintuan. Ang mga tao ay sumisilip lamang mula sa labas at isinusumpa ang kanilang kapalaran na sana ay makita nila ito ng malapitan. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon sa loob ng maraming araw. Bawat araw, mula umaga hanggang gabi, mayroong pulutong ng mga tao. Dahan-dahang, ang balita tungkol sa kabayo ay umabot din sa tainga ng prinsesa sa loob ng palasyo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga alipin, "Prinsesa, narinig mo ba? Ang haring ama ay bumili ng isang kabayo na kumakain ng almonds at walnuts." Sa simula ay hindi makapaniwala ang prinsesa, ngunit nang sabihin ng lahat ang parehong bagay, lumaki ang kanyang pag-usisa. Mahilig na siya sa mga kabayo at mahusay sa pagsakay. Mayroon siyang sariling maraming meres na sinasakyan niya araw-araw. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa ganitong kakaibang kabayo, labis siyang gustong makita ito. Ang pagtatangka ni Maharuk. Isang araw, nagpunta si Prinsesa Maharuk sa kanyang ama. Magalang siyang nagsabi, "Ama, narinig ko na bumili ka ng isang napaka-espesyal na kabayo na kumakain ng pinatuyong prutas at umiinom ng gatas. Gusto ko rin siyang makita. Maaari mo ba akong payagan na makita siya isang beses? Sabi ka kung malaman kung ano ang hitsura niya." Tinignan ng hari ang kanyang anak nang may pagmamahal at nakangiti na nagsabi, "Anak, gusto ko ring ipakita sa iyo." Ngunit maraming tao ang gustong makita siya. Daang-daang tao ang dumarating araw-araw. Naisip ko na hayaan muna silang makita. Pagkatapos, kapag kumunti na ang tao, makikita mo siya ng komportable. Ngayon ay kumunti na ang mga tao. Bukas, magpapagawa kami ng kurtina at makikita mo siya kasama ang iyong mga alipin. Ngunit, anak, may isang bagay na dapat mong tandaan. Huwag na huwag kang susubok na sumakay sa kanya, nagbabala ang hari ng seryoso. Siya ay napakabait at tahimik na hayop, ngunit hindi niya hinahayaan na may umupo sa likod niya. Sinabi sa amin ng mga ngalakal na maraming tao ang nagsubok ngunit nabigo ang lahat. Maaari itong maging mapanganib. Tingnan mo lang siya, at kung gusto mo, maaari mo siyang pakainin ng pinatuyong prutas mula sa malayo. Tumango ang prinsesa at nagsabi, "Opo, ama, mag-ingat ako. Gusto ko lang siyang makita." Lubos na nagtitiwala ang hari sa kanyang anak dahil siya ay napakatalino at masunurin. Ang pag-ibig ng kabayo. Inutusan niya ang mga lingkod na mag-ayos ng mga sutla na kurtina mula sa palasyo hanggang sa kwadra kinabukasan ng umaga. Nang sumikat ang araw kinabukasan, ang buong daanan ay pinalamutyan ng magagandang kurtina. Ang Prinsesa Maharuk ay nagsuot ng magagandang damit at nagtungo sa kwadra kasama ang kanyang ina, ang reyna, at ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok dahil sa kanyang kasabikan. Nang pumasok sila sa loob ng kwadra, nakita ng prinsesa ang puting kabayo. Natigilan siya sandali. Sa katunayan, ang kabayo ay mas maganda pa kaysa sa narinig niya, at ito ay nasa harap niya. Ang puting kulay ng kabayo ay kasing linis ng gatas. May kakaibang kislap sa mga mata nito na umaakit sa prinsesa. Ang hugis ng leeg nito, ang lakas ng mga binti nito, lahat ay perpekto. Dahan-dahang lumapit ang prinsesa sa kabayo. Tiningnan din siya ng kabayo, at ang kakaibang bagay ay hindi ito nagbigay ng anumang reaksyon. Nanatili itong tahimik. Naglakas loob ang prinsesa na iabot ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ng kabayo. Walang ginawa ang kabayo, sa halip, bahagya nitong ibinaba ang leeg na para bang gusto nito ang hawak ng prinsesa.
Nagtaka ang prinsesa at tumingin sa kanyang ina. Nagulat din ang reyna. Muli, ang prinsesa ay mapagmahal na hinaplos ang likod ng kabayo. Ang kabayo ay nanatiling tahimik. Nagdala ang alipin ng isang pilak na plato na puno ng pinatuyong prutas at ibinigay sa prinsesa. Ang prinsesa ay kumuha ng almonds gamit ang kanyang kamay at inilapit sa bibig ng kabayo. Kinain ng kabayo ang pinatuyong prutas mula sa kanyang kamay nang walang pag-aatubili. Labis na natuwa ang prinsesa. Sinabi ng reyna, "Anak, gusto ka ng kabayong ito. Marahil ay naintindihan nito ang iyong kabaitan." Ngumiti ang prinsesa at nagsabi, "Ina, napakaganda talaga niya. Wala pa akong nakitang ganitong kabayo sa buhay ko. Mukha siyang mahalika." Ang lihim na pagsakay. Nanatili ang prinsesa roon ng halos kalahating oras. Patuloy niya itong tiningnan, pinakain ng pinatuyong prutas, at hinaplos ang likod nito. Ang kabayo ay nanatiling tahimik at kalmado sa buong panahon. Isang ideya ang pumasok sa isip ng prinsesa. Naisip niya, mukhang napakabait at tahimik ng kabayong ito. Sinabi ng aking ama na hindi nito hinahayaan na may umupo sa likod nito, ngunit hindi naman ito mukhang mapanganib. Baka nagkamali ang mga ngalakal, o baka hindi niya alam ang tamang paraan upang pangasiwaan ang mga kabayo. Ang prinsesa ay napakahusay sa pagsakay sa kabayo. Nagapi niya ang maraming ligaw at matigas ang ulo na kabayo. Isang tukso ang sumulpot sa kanyang isip, bakit hindi ko subukan na sumakay sa kabayong ito minsan? Mukhang gusto naman niya ako. Kung ibagsak man niya ako, ang pinakamalala ay babagsak ako sa lupa. Maaaring masaktan ako, ngunit hindi naman ako ganoon kahina, at mayroon akong sapat na karanasan upang makabawi. Tinignan ng prinsesa ang kanyang mga kaibigan at mahina na nagsabi, "Makinig kayong lahat. Huwag na huwag ninyong sasabihin sa aking ama o sinuman ang gagawin ko. Gusto ko lang sumakay sa kabayong ito ng isang beses. 1 minuto lang." Nag-alala ang kanyang mga kaibigan at nagsabi, "Huwag, prinsesa, huwag mong gawin yan. Pinagbawalan ka ng hari. Kung may masamang mangyari, magiging masama ang lahat." Ngunit hindi sila pinakinggan ng prinsesa. Siya ay matigas ang ulo sa likas na katangian, at kapag nagpasya siya ng isang bagay, gagawin niya ito. Sinabi niya, "Wala lang kayong ginagawa kundi mag-alala. Tingnan niyo kung gaano katahimik ang kabayong ito. Hindi siya mukhang mapanganib sa akin. Sasakay lang ako sa kanya at pagkatapos ay bababa. Walang masama rito." Ang reyna ay nakatayo sa kabilang sulok, nakikipag-usap sa isang alipin, at hindi niya narinig ang sinabi ng prinsesa. Tumaas ang prinsesa maharok sa likod ng hubad na kabayo ng walang balabal, walang silid, nang walang pag-aatubili. Tahimik na nanood ang kanyang mga kaibigan. Mabilis na tumibok ang kanilang mga puso. Ngunit ang nangyari ay nakakagulat sa lahat. Ang kabayo ay nanatiling tahimik. Hindi ito gumalaw. Hindi ito sumipa at hindi rin ito sumubok na tumalon. Nakatayo lang ito na nakayuko ang liig na para bang tinatanggap ang bigat ng prinsesa. Masayang tumingin ang prinsesa sa kanyang mga kaibigan at nagsabi, "Sabi ko na sa inyo na siya ay napakabait at masunurin. Wala lang kayong ginawa kundi takutin ako. Walang panganib dito." Binigyan siya ng masamang pangalan. Nanatili ang prinsesa sa likod ng kabayo ng halos 2 minuto. Ang kabayo ay nanatiling tahimik sa buong panahon. Pagkatapos, dahan-dahang bumaba ang prinsesa. Muli niyang hinaplos ang likod ng kabayo nang may pagmamahal at nagsabi, "Napakabuti mo. Nagkamali sila sa pag-intindi sa'yo. Siguro gusto mo lang ang mga babae, kaya hindi mo hinahayaan na umakyat ang mga lalaki sa likod mo." Ang kabayo ay nag-ayuno. Mahigpit na nagbabala ang prinsesa sa kanyang mga kaibigan na huwag banggitin ang insidenteng ito kaninuman, lalo na sa kanyang ina. Kung malalaman ng kanyang ama, magagalit siya. Nangako silang lahat na walang sasabihin kaninuman. Pagkatapos manatili roon ng ilang sandali, bumalik ang prinsesa sa palasyo kasama ang kanyang ina at mga kaibigan. May kakaibang kaligayahan sa kanyang puso. Patuloy niyang iniisip ang tungkol sa kabayo, ang kapusyan nito, ang nagniningning na mga mata, ang tahimik na ugali, lahat ay nasa kanyang isip. Nang dumating ang oras ng pagkain ng kabayo sa gabi, dinala ng mga alipin na tagapangalaga ang gintong balde na puno ng pinatuyong prutas. Inilagay nila ang almonds, walnuts, at pasa sa harap ng kabayo. Ngunit may kakaibang nangyari ngayon. Hindi man lang tiningnan ng kabayo ang pinatuyong prutas. Ibinaba nito ang ulo. Naisip ng mga alipin na baka nauuhaw ito.
Inilagay nila ang pilak na balde na puno ng sariwang gatas sa harap niya. Ngunit hindi man lang hinawakan ng kabayo ang gatas. Nakatayo lang ito na nakayuko ang leg. Pagkatapos ay ipinakita ng mga alipin ang saffron, kesar, na napakamahal at gustong-gusto ng kabayo. Ngunit hindi rin hinawakan ang saffron. Nag-alala ang mga tagapangalaga. Nagsabi sila sa isa't isa, ano ang nangyari dito? Kahapon, masaya siyang kumain ng lahat. Bakit bigla siyang nagkaganyan? Sinabi ng isang matandang alipin, baka dumating ang prinsesa ngayon. Baka pinakain niya ito ng masyadong maraming pinatuyong prutas. Baka hindi siya gutom ngayon. Bukas ng umaga, magiging maayos siya. Nag-isip silang lahat at umalis, iniwan ang pagkain at inumin doon, sa pag-aakalang kakainin ng kabayo ang sarili nito kapag nagutom ito sa gabi. Ang pag-aalala ng hari. Ngunit nang dumating ang mga alipin kinabukasan ng umaga, nakita nila na hindi pa rin ginalaw ang pinatuyong prutas. Ang gatas ay pareho pa rin. Ang saffron ay hindi hinawakan. Ang kabayo ay nakatayo pa rin na nakayuko ang leg. Nag-alala na ngayon ang mga alipin. Naisip nila, kung may mangyari sa kabayo, parurusahan kami ng hari. Ito ang paborito at pinakamahal na bagay ng hari. Kailangan naming ipagbigay alam kaagad sa opisyal ng kwadra. Nag-alala ang punong opisyal ng kwadra. Nakita niya mismo ang kabayo. Sinubukan niyang kumuha ng pinatuyong prutas gamit ang kanyang kamay at ilapit sa bibig ng kabayo, ngunit hindi nagpakita ng interes ang kabayo. Inilagay niya ang balde ng gatas sa mismong harap ng kabayo, ngunit hindi rin uminom ang kabayo. Labis na nag-alala ang opisyal. Ito ang pinakamamahal na kabayo ng hari, na binili niya sa halagang 100,000 dirham. Kung may masamang mangyari, magagalit ang hari. Agad siyang nagpadala ng impormasyon sa punong ministro. Ang ministro ay nag-alala rin at nagpunta sa kwadra. Nakita niya rin ang kalagayan ng kabayo at labis siyang nabalisa. Sinabi niya, tawagin kaagad ang pinakamahusay na manggagamot ng hayop. Kailangan nating tingnan kung ano ang nangyari sa kabayo. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sa kwadra ang pinakatanyag na manggagamot ng hayop sa lungsod. Sinuri niyang mabuti ang kabayo. Tiningnan ang ngipin, dila, mata, hinawakan ang tiyan, at tiningnan ang mga binti. Ngunit walang sakit na nakita sa labas. Mukhang malusog ang kabayo. Sinabi ng manggagamot, sa panlabas, mukha siyang maayos, ngunit baka mayroon siyang masamang tiyan o panloob na problema. Isusulat ko ang ilang gamot para sa paglilinis ng tiyan. Kung mayroon siyang problema, magiging maayos ito. Isinulat ng manggagamot ang mga gamot at tumakbo ang mga alipin upang kunin ang mga ito. Nang dumating ang mga gamot, sinubukan ng manggagamot mismo na ibigay ito sa kabayo. Ngunit nang lumapit siya sa kabayo, biglang nagsimulang sumipa ang kabayo. Biglang umuwal ito at sinimulang sipain. Nag-atras ang manggagamot ng may takot. Sinubukan niya ng maraming beses, ngunit walang sinuman ang pinahihintulutan ng kabayo na lumapit dito. Naging napaka-agresibo ito. Ang lihim na impormasyon. Sinabi ng ministro, hayaan na. Mukhang mas lalo siyang maguguluhan. Kailangan kong ipagbigay alam sa hari ang tungkol dito. Pumunta ang ministro at ipinahayag ang buong sitwasyon sa hari. Labis na nag-alala ang hari. Siya mismo ang nagpunta sa kwadra. Mapagmahal niyang hinaplos ang likod ng kabayo. Inilagay niya ang balde ng gatas sa harap ng kabayo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kinuha niya ang pinatuyong prutas at inilapit sa bibig ng kabayo. Ngunit walang kinain ang kabayo. Nakatayo lang ito na nakayuko ang leg. Lubos na nagtaka at nag-alala ang hari. Tinawag niya ang lahat ng mga tagapangalaga. Ang lahat ay nakatayo ng may takot. Nagtanong ang hari sa isang seryosong boses, ano ang ginawa ninyo sa kanya? Sabihin ang totoo. Kung may nagpakita ng pagpapabaya o kawalang galang, magkakaroon siya ng mahigpit na parusa. Pupugutan siya ng ulo. Natakot ang lahat ng mga alipin at nanginginig. Bawat isa ay nagsabing, kamahalan, inaalagaan namin siya ng napakabuti. Inaalagaan namin siya ng may pagmamahal. Nagbibigay kami ng pagkain sa tamang oras. Nililinis namin ang kanyang kwadra ng maraming beses sa isang araw. Naglalagay kami ng sariwang tubig. Hindi kami nagpabaya. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Tiningnan ng hari ang lahat ng maigi. Naisip niya na nagsasabi sila ng totoo.
Pagkatapos, isang matandang tagapangalaga ng kabayo na naglingkod sa hari sa loob ng maraming taon ang dahan-dahang lumapit. Yumuko siya at nagsabing nanginginig, "Kamahalan, kung mapapatawad ninyo ang aking buhay, may gusto akong sabihin." Sabi ng hari, "Patawarin ang iyong buhay. Magbigay ng pahayag. Sabihin mo nang walang pag-aatubili ang anumang alam mo." Ang misteryo ng kabayo. Ang matandang tagapangalaga ng kabayo ay nagsabi ng may kaba, "Kamahalan, masakit sa akin ang sabihin ito, ngunit sasabihin ko ang totoo. Ngayon ay pangatlong araw na. Noong isang araw, bumisita ang Prinsesa Maharuk upang tingnan ang kabayo. Nangyari na nagdadala ako ng sako ng pinatuyong prutas. Biglang bumaba ang kurtina at hindi ako nakalabas agad. Nagtago ako sa likod ng sako ng pinatuyong prutas dahil natatakot ako na maparusahan kung makita ako. Nanatili akong tahimik doon. Dumating ang prinsesa kasama ang kanyang mga kaibigan at alipin. Nakita nila ang kabayo at labis silang natuwa. Pinakain niya ito ng pinatuyong prutas gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hinaplos niya ang likod nito ng matagal. Napakatahimik ng kabayo at nakayuko ang leg. Pagkatapos, patuloy ng matandang tagapangalaga ng kabayo, sinabi ng prinsesa sa kanyang mga kaibigan, "Mukhang napakabait at masunuri ng hayop na ito. Gusto kong sumakay sa kanya." Nagmakaawa ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi sila pinakinggan ng prinsesa. "Kamahalan, alam niyo na napakahusay ng prinsesa sa pagsakay sa kabayo." Sumakay siya sa likod ng hubad na kabayo nang walang balabal, walang silid, nang walang anumang pag-aatubili. Ang kabayo ay nanatiling tahimik. Hindi ito gumalaw. Ang prinsesa ay nakaupo sa kanya ng ilang sandali, pagkatapos ay bumaba. Muli niyang hinaplos ang likod ng kabayo ng may pagmamahal. Pagkatapos nito, umalis siya kasama ang kanyang ina at mga kaibigan. Mula noon, hindi na kumain o minom ang kabayong ito. Nakatayo lang ito na nakayuko ang leg. At kamahalan, may isa pa. Patuloy na umaagos ang tubig mula sa mga mata nito. Para bang umiiyak siya. Nanatiling tahimik ang hari ng ilang sandali. Naisip niya ito. Tiningnan niya ang matandang tagapangalaga ng kabayo at nagsabi, "Mabuti, umalis ka. Ngunit makinig ka. Huwag kang magbanggit tungkol dito kaninuman. Kung malaman ng sinuman, mapapahamak ang iyong buhay. Ipainom ko sa iyo ang lason." Ang tagapangalaga ng kabayo ay yumuko sa paanan ng hari ng may takot at nagsabi, "Kamahalan, hindi kailanman lalabas ang boses mula sa aking bibig. Wala akong sasabihin kaninuman." Senyales ang hari sa kanya na umalis at umalis siya. Ang mungkahi ng ministro. Nagsimulang mag-isip ang hari. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Isang kabayo na hindi hinahayaan na may sumakay sa likod nito, pinayagan nito ang prinsesa na sumakay, at pagkatapos ay tumigil sa pagkain at pag-inom. Napakakakaiba nito. Pumunta ang hari sa palasyo at tinawag ang prinsesa. Nang dumating ang prinsesa, sinabi ng hari ng may pagmamahal, "Anak, ang kabayong pinapatingnan namin sa iyo ay may sakit sa loob ng 3 araw. Wala siyang kinakain o iniinom. Nakatayo lang siya na nakayuko ang leg. Labis kaming nag-aalala." Ang prinsesa ay nag-alala at nagsabi, "Ama, napakasama naman. Napakagandang kabayo niya. Kailangan siyang gamutin. Nakita ba siya ng doktor?" Sabi ng hari, "Anak, nakita siya ng doktor, ngunit walang sakit na nakita sa labas. At ang problema ay hindi niya hinahayaan na may lumapit sa kanya. Sinisipa niya ang sinumang lumalapit sa kanya. Hindi namin alam kung ano ang gagawin." Sinabi ng prinsesa, "Ama, kung papayagan mo ako, gusto ko ring makita siya ng isang beses. Gustong-gusto ko siya. Baka makumbinsi ko siya." Ito ang gusto ng hari. Gusto niyang makita kung totoo ang sinabi ng tagapangalaga ng kabayo o hindi. Sinabi niya, "Mabuti, anak, maaari kang pumunta, ngunit mag-ingat. Kung maging agresibo ang kabayo, umatras ka kaagad." Ang regalo sa prinsesa. Sabi ng prinsesa, "Opo, ama, mag-ingat ako." Muling inayos ang mga kurtina. Ang hari mismo ang nagdala sa prinsesa sa kwadra. Sa sandaling pumasok ang prinsesa sa kwadra, itinayo ng kabayo ang kanyang leg. Tiningnan niya ang prinsesa. May kakaibang kislap sa mga mata niya. Dahan-dahang lumapit ang prinsesa sa kabayo. Mapagmahal niyang hinaplos ang likod nito. Ang kabayo ay nanatiling tahimik. Kinuha ng prinsesa ang balde ng pinatuyong prutas at sinimulang pakainin ang kabayo gamit ang kanyang mga kamay.
Masayang kinain ng kabayo ang pinatuyong prutas. Inilagay ng prinsesa ang balde ng gatas sa harap niya. Ininom ng kabayo ang lahat ng gatas. Pagkatapos, inilagay ng prinsesa ang saffron sa harap niya. Kinain din iyon ng kabayo. Tahimik na pinapanood ng hari ang lahat. Nakumpirma ang sinabi ng matandang tagapangalaga ng kabayo. Masayang sinabi ng prinsesa, "Ama, maayos na siya. Tingnan niyo kung gaano siya kasaya kumain. Nag-alala lang kayo. Baka hindi binigyan ng tamang pagkain ng mga tagapangalaga o baka hindi sariwa ang pinatuyong prutas." Umiti ang hari at nagsabi, "Anak, siguro tama ka. Mukhang nagpabaya ang mga tagapangalaga." Pagkatapos manatili roon ng ilang sandali, bumalik ang hari sa palasyo kasama ang prinsesa. Ngunit kinabukasan, bumalik ang parehong problema. Nagreklamo muli ang mga tagapangalaga na walang kinakain ang kabayo. Muling ipinagbigay alam sa hari. Naintindihan ng hari kung ano ang sitwasyon. Tinawag niya ang kanyang punong ministro. Ang ministro ay kaibigan ng hari noong bata pa at napakatalino. Ikinuwento sa kanya ng hari ang buong pangyayari ng detalyado. Nang marinig ito, sinabi ng ministro, "Kamahalan, napakakaiba nito." Ngunit isang bagay ang malinaw, gustong-gusto ng kabayo ang prinsesa. Siguro nagkaroon siya ng pagmamahal sa prinsesa, at kapag wala ang prinsesa, nalulungkot siya at hindi kumakain. Sabi ng hari, iyan ang tila. Ngunit ano ang gagawin ngayon? Imposible na pumunta ang prinsesa sa kwadra araw-araw upang pakainin siya ng kanyang sariling mga kamay. Ito ay labag sa dangal ng prinsesa at wala siyang gaanong oras. Nag-isip ang ministro at nagsabi, "Kamahalan, mayroon akong isang ideya. Bukas, ipahayag sa korte na gustong-gusto ng prinsesa ang kabayo. Kaya't ibinibigay niyo ang kabayong iyon sa kanya bilang regalo. Magpatayo ng isang espesyal na kwadra sa looban ng palasyo ng prinsesa at ilagay ang kabayo doon. Mayroon ang prinsesa ng maraming alipin. Maaari nilang alagaan siya. At maaari siyang tingnan ng prinsesa at pakainin siya kahit kailan niya gusto. Sa ganitong paraan, magiging masaya ang kabayo at malulutas ang problema." Nagustuhan ng hari ang mungkahi na ito. Sinabi niya, "Napakagandang ideya. Gagawin ito bukas." Si Prinsesa Maharuk at ang kabayo. Kinabukasan, nagpahayag ang hari sa korte na ang puting kabayo na binili niya kamakailan ay ibinigay kay Prinsesa Maharuk bilang regalo. Gustong-gusto ng prinsesa ang kabayong ito, kaya't ilalagay ito sa kanyang palasyo. Pinuri ng mga kortesano ang desisyon ng hari. Nang araw ding iyon, isang magandang kwadra ang ginawa sa looban ng palasyo ng prinsesa. Pagsapit ng gabi, handa na ang lahat at dinala ang kabayo doon. Nang malaman ng prinsesa na ang kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng isang kabayo na nagkakahalaga ng milyon-milyong dirham, hindi niya maabot ang kanyang kagalakan. Labis siyang natuwa. Ngayon, pumupunta siya sa kabayo araw-araw. Pinakain niya ito ng pinatuyong prutas gamit ang kanyang mga kamay. Siya mismo ang naglalagay ng balde ng gatas sa harap niya. Pinakain niya ito ng saffron. Isang alipin na nagngangalang Champa ang itinalaga upang alagaan ang kabayo. Si Champa ang pinakamababang uri ng alipin. Siya ay mukhang napaka-ordinaryo, medyo pangit pa nga. Ang kanyang kulay ay maitim. Binigyan siya ng trabaho na linisin ang kwadra. Nililinis niya ang kwadra araw-araw, nagbibigay ng tubig sa kabayo, at gumagawa ng iba pang maliliit na gawain. Lubos na umibig ang prinsesa sa kabayo. Mananatili siya sa tabi nito ng maraming oras. Naglagay siya ng isang trono na may malambot na unan sa kwadra kung saan siya umuupo. Madalas siyang umuupo doon kasama ang kanyang mga kaibigan, naglalaro ng chess o nagkukwentuhan. Ang kabayo ay napakasaya rin na kasama ang prinsesa. Regular na siyang kumakain at umiinom at nananatili siyang malusog. Ang pag-ibig ng kabayo at ang pagtanggi sa kasal. Maraming buwan ang lumipas ng payapa. Sa panahong ito, maraming alok ng kasal ang dumating mula sa mga prinsipe ng kalapit na kaharian. Si Prinsesa Maharuk ay napakaganda at mahusay. Ang kanyang katanyagan ay kumalat ng malawak. Maraming hari ang gustong magpakasal sa kanya para sa kanilang mga anak na lalaki. Ngunit tinanggihan ng prinsesa ang bawat alok. Nag-alala ang hari at ang reyna. Naisip nila na tamang edad na ang prinsesa para magpakasal. Dapat na siyang ikasal.
Ngunit tumanggi siya sa bawat pagkakataon. Sa katunayan, may takot ang prinsesa sa kanyang isip. Naisip niya, kung ako ay magpakasal, ano ang mangyayari sa kabayo? Paano ko siya alagaan? Kumakain at umiinom lang siya mula sa aking mga kamay. Hindi ko siya maiiwan. At kung aalis ako sa bahay ng aking asawa pagkatapos ng kasal, titigil na naman sa pagkain at pag-inom ang kabayong ito at mamamatay sa gutom at uhaw. Ang taong mapapangasawa ko ay hindi magugustuhan na gumugol ako ng maraming oras kasama ang isang kabayo. Magiging kakaiba yon. Kaya mas mabuti na hindi na lang ako magpakasal. Madalas na nagbibiro ang prinsesa sa kanyang mga kaibigan na kinasal na ako sa kabayo. Hindi ko na kailangang magpakasal sa iba. Ang kabayong ito ay hindi mas masahol pa sa isang prinsipe. Tumawa ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi ng prinsesa ang bagay na ito nang may ilang seryosong tono. Talagang nagkaroon siya ng malaking pagmamahal sa kabayo. Ang lihim sa looban ng kwadra. Isang gabi, biglang nagising ang prinsesa. Mayroong maliwanag na buwan sa labas. Hindi na siya nakatulog. Nagpalipat-lipat siya sa kama. Pagkatapos ay naisip niya, bakit hindi ako maglakad-lakad ng sandali? Bumangon siya at lumabas sa kanyang silid papunta sa looban. Dahan-dahan siyang naglakad. Lahat ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay malamig at kaaya-aya. Sa paglalakad, hindi niya namalayan na napunta siya sa kwadra. Naisip niya, tingnan ko lang kung ano ang ginagawa ng kabayo. Tulog ba siya o gising? Sa sandaling lumapit ang prinsesa sa kwadra, nakarinig siya ng mahinang boses mula sa loob. Nagulat siya. Sino ang maaaring nasa kwadra sa ganitong oras ng gabi? May magnanakaw ba na dumating upang nakawin ang kabayo? Dahan-dahang sumilip ang prinsesa sa pintuan ng kwadra. Ang nakita niya ay nagpahanga sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang trono, kung saan siya dating umuupo, nakaupo si Champa, ang alipin, na nakalugay ang buhok, at sa tabi niya ay nakaupo ang isang napakagandang binata. Ang binata ay napakakaakit-akit na hindi pa nakakita ng prinsesa ng ganoong kagandahan sa kanyang buhay. May kakaibang kislap sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay napakalalim at mahiwaga. Hawak niya ang mahaba, makapal na buhok ni Champa sa kanyang mga kamay at tinitingnan ang mga ito. Hindi makapaniwala ang prinsesa sa kanyang mga mata. Muli siyang tumingin ng maigi. Ang binata ay naroon. At ang pinaka nakakagulat na bagay ay walang kabayo sa kwadra. Nawawala ang kabayo. Mabilis na nag-isip ang prinsesa. Paanong nangyari ito? Nasaan ang kabayo? Sino ang binate na ito? Paano siya nakapasok? May ipinasok ba si Champa? Ano ang nangyayari? Nakatayo ang prinsesa at tahimik na nanood ng matagal. Ang binate ay mapagmahal na hinahaplos ang buhok ni Champa. Pinupuri niya ito. Si Champa ay nakaupo na nahihiya. Lumipas ang halos kalahating oras. Pagkatapos, nakita ng prinsesa na biglang tumayo ang binete. May sinabi siya kay Champa, at pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Biglang nagbago ang anyo ng binete. Hindi makapaniwala ang prinsesa sa kanyang mga mata. Sa loob lamang ng ilang sandali, nawala ang binete, at sa kanyang lugar ay nakatayo ang puting kabayo. Ang lihim at ang galit ni Maharuk. Ang prinsesa ay natigilan sa nakita. Nanginginig ang kanyang mga paa. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Kaya pala, ang kabayo ay hindi isang ordinaryong hayop. Siya ay isang tao na maaaring magbago ng anyo. Nagiging tao siya sa gabi at nananatiling kabayo sa araw. At ginagawa niya ito gabi-gabi upang makita ang buhok ni Champa. Labis na nagalit ang prinsesa. Labis din siyang nalungkot. Naisip niya, minahal ko ang kabayong ito. Inalagaan ko siya ng husto. Pinakain ko siya ng sarili kong mga kamay. Umupo ako sa tabi niya ng maraming oras. At nagiging tao siya sa gabi para lang makita ang buhok ng aking ordinaryong alipin. Ang laking kahihiyan nito. Ang laking insulto. Ang prinsesa ay matalino at mapagmasid. Agad niyang kinontrol ang kanyang galit at kalungkutan. Naisip niya, wala akong dapat gawin ngayon. Kung gagawa ako ng ingay, masisira ang lahat. Kailangan kong kumilos ng may pag-iingat. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Sinubukan niyang matulog, ngunit hindi siya dalawin ng antok dahil sa galit at kalungkutan. Gising siya sa buong gabi. Iba't ibang ideya ang pumasok sa kanyang isip.
Minsan, naisip niya na sasabihin niya ang lahat sa kanyang ama bukas. Minsan naman, naisip niya, hindi, kailangan ko munang lutasin ang bagay na ito ng mag-isa. Ang pag-amin ni Champa. Sa pag-aalinlangan na ito, sumapit ang umaga. Ngunit napakabigat ng kalooban ng prinsesa. Malungkot at tahimik siya sa buong araw. Hindi siya nakipag-usap kaninuman. Nagpasya siyang manatili sa kanyang silid na nagkunwari na may sakit. Nagtanong ang mga alipin, "Prinsesa, maayos ka ba? May kailangan ka ba?" Ngunit sinabi ng prinsesa, "Wala akong kailangan. Iwanan niyo ako." Ngayon, hindi rin pinakain ng prinsesa ang kabayo. Hindi siya pumunta sa kwadra. Naghintay ang kabayo sa buong araw, ngunit hindi dumating ang prinsesa. Gabi na, ngunit nanatili ang prinsesa sa kanyang silid. Nang dumating ang gabi, tinawag ng prinsesa si Champa. Nang dumating si Champa, sinabi ng prinsesa sa isang napakaseryosong boses, "Champa, may kailangan akong itanong sa'yo. At kailangan mong sagutin ang totoo. Kung magsisinungaling ka, bibigyan kita ng mahigpit na parusa." Natakot si Champa. Sabi niya, "Prinsesa, magtanong po kayo. Sasabihin ko ang totoo." Sabi ng prinsesa, "Pumunta ako sa kwadra kagabi. Nakita kita kasama ng isang binete. Ang binate na yon ay naging kabayo. Ano ang lahat ng ito? Sabihin mo sa akin ang lahat." Namutla ang mukha ni Champa. Naisip niya, nahuli na ako. Nakita ng prinsesa ang lahat. Kailangan ko nang sabihin ang totoo. Nanginginig na nagsabi si Champa, "Prinsesa, nagsasabi ako ng totoo. Ang kabayong iyon ay prinsipe talaga ng isang malalayong bansa. Alam niya ang isang mahiwagang spell na nagpapabago ng kanyang anyo. Nanatili siyang kabayo sa araw at nagiging tao sa gabi. Gustong-gusto niya ang aking buhok. Gabi-gabi, dumarating siya at pinapalugay ang aking buhok at tinitingnan iyon. Iyon lang. Wala siyang ginagawa sa akin. Ang pagkagalit at pagpapakulong. Nagalit ang prinsesa. Sinigawan niya si Champa, "Kaya't nakikipagkita ka sa kanya gabi-gabi. Paano ka naglakas loob? Ito ang aking kabayo. Itinalaga ka lang para sa paglilinis ng kwadra. Wala kang karapatang makipagkita sa sinuman." Nagpatuloy ang prinsesa, "Kung magpapalugay ka ng buhok at upo sa harap niya ngayong gabi, puputulin ko ang lahat ng buhok mo. At sasabihin ko sa hari na ipabaril ka ng mga palaso. Umalis ka rito at huwag ka nang bumalik sa kwadra." Umiiyak na umalis si Champa. Sabi ng prinsesa, "Pumunta ka at tingnan mo si Champa. Nasaan siya?" Umalis ang alipin at bumalik makalipas ang ilang sandali at nagsabi, "Prinsesa, wala rin si Champa sa kanyang silid. Nakabukas ang lock ng pinto. Nawawala si Champa." Naunawaan ng prinsesa ang buong sitwasyon. Tumakas ang prinsipe kasama si Champa. Binuksan niya ang lock gamit ang magic at dinala si Champa. Nasira ang puso ng prinsesa. Labis siyang nagalit. May luha sa kanyang mga mata. Nagpasya siyang pumunta sa kwadra mismo. Nang makarating siya doon, nakita niya ang isang papel na nakahiga sa trono. Kinuha niya ang papel at binasa. Nakasulat sa papel, "Mahal na Prinsesa Maharuk, ikinalulungkot ko na nililinlang kita at umaalis. Sino ang pupunta sa bansa ng Bangles, Kangandesh? Sino ang puputol sa buhok ni Champa? Ako ang prinsipe ng bansa ng Bangles. Alam ko ang isang mahiwagang spell na nagpapabago ng aking anyo. Pumunta ako sa iyong bansa bilang isang kabayo upang maglakbay. Dito ako nahuli at ipinagbili ako ng mga ngalakal sa iyong ama. Dumating ka upang tingnan ako. Ako ay umibig sa iyo sa unang tingin. Inalagaan mo ako ng may pagmamahal. Pinakain mo ako ng sarili mong mga kamay. Binigyan mo ako ng lugar sa iyong palasyo. Ngunit, gustong-gusto ko ang buhok ng iyong alipin na si Champa. Maraming gabi ko nang pinapalugay ang kanyang buhok at tinitingnan iyon. Nakita mo ito kahapon at binantaan mo si Champa na puputulin mo ang kanyang buhok. Labis akong nalungkot nang marinig ito. Kaya't dinadala ko siya. Para lang makita ang kanyang buhok. Hindi kita malilimutan habang buhay. Ikaw ang aking tagapagbigay. Marami kang kabutihan na ginawa sa akin. Ngunit labis akong naakit sa buhok ni Champa. Ako ay mahina. Hindi ako magpapakasal sa ibang babae. Mananatili ka sa aking puso. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang prinsipe ng bansa ng Bangles. Ang pagtataka ng prinsesa.
Walang hangganan ang galit ng prinsesa nang mabasa ang papel. Nagdilim ang kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang papel sa kanyang kamao. Labis siyang nagalit na nanginginig ang buong katawan niya. Naisip niya, anong klaseng kahiyan ito? Minahal ko siya ng husto. Inalagaan ko siya ng husto. Tumanggi akong magpakasal para sa kanya at tumakas siya kasama ang aking ordinaryong alipin. Para lang sa kanyang buhok. Ang laking kahiyan nito. Hindi ko ito matatanggap. Kailangan kong maghiganti. Kailangan kong pumunta sa bansa ng Bangladesh. Kailangan kong putulin ang buhok ni Champa. Iyon lang ang makakabawi sa aking kahihiyan. Agad na hindi na nag-almusal ang prinsesa. Hindi na siya nagpalit ng kanyang magagandang damit. Dumiretso siya sa kanyang ina. Nakaupo ang reyna sa kanyang silid. Nang makita nila ang prinsesa na dumating ng maaga, nag-alala sila. Napakaseryoso ng mukha ng prinsesa. May luha sa kanyang mga mata. Nag-alala ang reyna at nagtanong, "Anak, anong nangyari? Ayos ka ba? Bakit malungkot ang iyong mukha? May nagpasakit ba sa'yo?" Humagulgol ang prinsesa at inilagay ang kanyang ulo sa kandungan ng kanyang ina. Niyakap siya ng reyna sa kanyang dibdib at nagsabi, "Anak, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Bakit ka umiiyak ng ganyan? Ako ang iyong ina. Wala kang maitatago sa akin. Sabihin mo, may nagpakita ba ng kawalang galang? May uminsulto ba sa'yo? Ipapahampas ko siya." Humihikbi ang prinsesa at nagsabi, "Ina, nawawala ang kabayo." Naisip ng reyna na nalulungkot ang prinsesa dahil nawala ang kabayo. Sabi niya, "Anak, huwag kang mag-alala. Siguro iyon ay kabayo mula sa langit, kaya bumalik ito. Magdadala pa ang iyong ama ng mas magandang kabayo para sa iyo." Pinunasan ng prinsesa ang kanyang luha at nagsabi, "Ina, kung umalis lang siya ng mag-isa, hindi ako malulungkot ng ganito." Ngunit dinala rin niya si Champa, ang alipin, kasama niya. Lubos na nagtaka ang reyna. Nagtanong siya, "Ano ang sinasabi mo, anak? Paano dinala ng kabayo si Champa?" Ang pag-alis ni Maharuk. Pagkatapos ay sinabi ng prinsesa ang buong kwento. Ikinuwento niya ang nangyari kagabi. Kung paano niya nakita ang kabayo na naging tao. Kung paano tiningnan ng prinsipe ang buhok ni Champa, at pagkatapos ay inilagay niya ang papel sa harap ng kanyang ina. Binasa ng reyna ang papel at naunawaan ang lahat. Galit siyang nagsabi, "Anong klaseng prinsipe yan? Ang dami mong kabutihan na ginawa sa kanya at nagtaksil siya sa iyo ng ganoon. At para lang sa isang ordinaryong alipin. Sasabihin ko sa iyong ama at parurusahan niya ang prinsipe na yon." Nagsalita ng masama ang reyna tungkol kay Champa. Sabi niya, ang hamak na aliping iyon. Nagtaksil siya sa kanyang amo. Kung makita ko lang siya, susunugin ko siya ng buhay. Sabi ng prinsesa, "Ina, may sinumpaan ako. Hanggat hindi ko napuputol ang buhok ni Champa, hindi ako mapapanatag. Hindi ko matatanggap ang aking kahihiyan. Pupunta ako sa bansa ng Bangladesh at puputulin ko ang buhok ni Champa. Humihingi ako ng pahintulot sa iyo ngayon. Hayaan mo akong umalis, ina." Nag-alala ang reyna. Sabi niya, "Anak, saan ka pupunta? Wala pa akong narinig tungkol sa bansa ng Bangladesh sa buong buhay ko. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Paano ka pupunta ng mag-isa? Napakadelikado nito. Kapag dumating ang iyong ama, hihingi tayo ng payo sa kanya. Magpapadala siya ng hukbo." Sabi ng prinsesa, "Ina, kung hindi mo ako papayagan, iinom ako ng lason at papatayin ko ang aking sarili. Hindi ako mabubuhay ng may ganitong kahihiyan. Kailangan kong umalis." Sinubukan ng reyna na kumbinsihin siya. Umiyak siya at nagmakaawa ng husto. Ngunit nanatili ang prinsesa sa kanyang desisyon. Siya ay napakatigas ang ulo. Kapag nagpasya siya ng isang bagay, ginagawa niya ito. Nakita ng reyna na hindi talaga papayag ang kanyang anak. Sa huli, kailangan niyang tumahimik. Sabi niya, "Mabuti, anak, maaari kang umalis. Ngunit, sa ngalan ng Diyos, mag-ingat. Bumalik ka kaagad." Hinawakan ng prinsesa ang mga paa ng kanyang ina at nagsabi, "Ina, nangangako ako na babalik ako sa loob ng 3 buwan. Huwag po kayong mag-alala. Sumasa iyo ang Diyos, ang paglalakbay." Kinabukasan, nagsimula ang prinsesa sa paghahanda. Kumuha siya ng gintong barya at ilang mamahaling alahas.
Nagpatahi siya ng mga damit ng lalaki dahil alam niya na mapanganib ang maglakbay bilang babae. Naghanda siya ng kasuotan na parang isang binata. Nag-ayos siya ng ilang tuyong prutas at tubig para sa kanyang paglalakbay. Naglagay siya ng matalim na balaraw sa kanyang baywang at pinili ang kanyang pinakamabilis at pinakamatibay na kabayo. Pagkaumaga, nagbihis ang prinsesa bilang lalaki at nakipagkita sa kanyang ina. Niyakap siya ng reyna at umiyak ng husto. Sabi niya, "Anak, protektahan ka nawa ng Diyos. Bumalik ka kaagad." Sabi ng prinsesa, "Ina, huwag po kayong mag-alala. Babalik ako kaagad." At pagkatapos, sumakay siya sa kanyang kabayo at umalis sa palasyo. Nagsimula ang prinsesa sa kanyang paglalakbay ng walang anumang direksyon o palatandaan. Hindi niya alam kung nasaan ang bansa ng Bangladesh. Ngunit nagpasya siya na hindi siya titigil hanggat hindi niya ito mahanap. Araw-araw, dumadaan siya sa mga bagong lugar. Nakikipagkita sa mga bagong tao. Bagong pagkain, bagong tubig araw-araw. Kapag tumatawid siya sa isang gubat, nagsisimula ang isa pa. Minsan may mga bundok, minsan may mga ilog. Sa gabi, natutulog siya sa ilalim ng isang puno. Inaalagaan niya ng husto ang kanyang kabayo dahil ang kabayo ang kanyang tanging kasama. Sa tuwing may nakikita siyang pamayanan, humihinto ang prinsesa at nagtatanong sa mga tao tungkol sa bansa ng Bangladesh. Ngunit sa lahat ng lugar tumanggi ang mga tao. Walang nakarinig ng bansang may ganitong pangalan. Sabi ng ilan, walang ganoong bansa sa paligid dito. Sabi ng ilan, baka napakalayo. Hindi nawala ng pag-asa ang prinsesa. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Ang tigang na gubat at ang banal na tao. Isang buwan ang lumipas ng ganito. Dumaan ang prinsesa sa daan-daang milya. Nasunog ang kanyang mukha sa araw. Puno ng alikabok ang kanyang damit. Ngunit hindi humina ang kanyang determinasyon. Isang araw, gumising ang prinsesa at nakita niya na may napakakapal na gubat sa harap niya. Napakakapal ng gubat na mahirap makita sa loob. Ang mga puno ay napakalapit sa isa't isa na parang isang pader. Sinubukan ng prinsesa na ipagpatuloy ang kanyang kabayo, ngunit walang daanan. Naisip niya, ano ang gagawin ko ngayon? Kailangan ko bang bumalik? Hindi. Hinding-hindi ako babalik. Alinman ay puputulin ko ang buhok ni Champa o mamamatay ako sa gubat na ito. Binanggit ng prinsesa ang pangalan ng Diyos at kinuha ang balaraw mula sa kanyang baywang. Sinimulan niyang putulin ang mga sanga ng gubat. Patuloy siyang nagputol ng sanga sa loob ng isang oras. Nagkaroon ng paltos ang kanyang mga kamay. Ang kanyang buong katawan ay nabasa sa pawis. Ngunit hindi siya tumigil. Dahan-dahan, nakita niya ang liwanag mula sa loob. Mas mabilis siyang nagtrabaho. Sa huli, nakagawa siya ng sapat na daanan upang makapasok ang isang tao ng komportable. Napagod na ang prinsesa. Nagpahinga siya ng sandali. Pagkatapos, minahal niya ang kanyang kabayo, hinawakan ang balaraw sa kanyang kamay, at pumasok sa loob ng gubat. Nang pumasok siya, walang hangganan ang kanyang pagkamangha. May malinis na parang sa loob ng gubat, at may isang maliit na kubo sa parang nayon. Ang kubo ay napakaordinaryo ngunit malinis. Dahan-dahang lumapit ang prinsesa sa kubo. Sumilip siya sa loob. Isang napakalaking matandang lalaki ang nakaupo sa loob, sa balat ng isang usa. Ang kanyang mga pilikmata ay napakahaba na umaabot sa kanyang ilong. Ang kanyang balbas ay nakabitin hanggang sa lupa. Nakapikit siya at nagbibilang ng rosaryo. May kakaibang kapayapaan sa paligid niya. Ang gabay ng banal na tao. Naisip ng prinsesa na ito ay isang dakilang santo. Natakot siya. Nahulog ang balaraw mula sa kanyang kamay. Narinig ang tunog ng pagkahulog ng balaraw. Sa pagdinig ng tunog, iniangat ng matandang lalaki ang kanyang mga pilikmata gamit ang kanyang dalawang kamay. Tiningnan niya ang prinsesa. Pagkatapos, tiningnan niya ang balaraw na nakahiga sa lupa. Umiti siya at nagtanong, "Anak, dumating ka ba upang patayin kami? Bakit ka may dalang balaraw?" Nataranta ang prinsesa at bumagsak sa kanyang mga paa. Sabi niya, "Ama, paanong makakagawa ng ganoong kawalang galang? Ako ay isang mahinang babae. Umalis ako sa aking tahanan para sa isang pangangailangan. Dinala ko ang balaraw na ito para sa aking proteksyon." Hinaplos ng ama ang kanyang ulo. Ang kanyang paghawak ay napakatahimik. Sabi niya, "Anak, anong problema ang dumaan sa'yo?
Paano ka napunta rito ng mag-isa mula sa napakalayo? Sabihin mo sa akin. Kung matutulungan kita, tiyak na gagawin ko. Ikinuwento ng prinsesa ang buong kwento. Sinabi niya ang lahat tungkol sa kabayo, tungkol sa prinsipe, tungkol kay Champa, at tungkol sa bansa ng Bangles. Ngumiti ang ama nang marinig ito at nagsabi, ang batang iyon ay napakalikot. Ako ang nagturo sa kanya ng mahiwagang spell na nagpapabago ng anyo. Ngunit mali ang ginawa niya sa iyo. Marami kang kabutihan na ginawa sa kanya at nagtaksil siya sa iyo. Ngayon, makakalimutan niya ang kanyang spell. Babawiin ko ang kanyang spell. Patungo sa bansa ng Bangles. Masayang nagtanong ang prinsesa, Ama, maaari mo ba akong sabihan ng daan patungo sa bansa ng Bangles? Kailangan kong pumunta roon. Kailangan kong ipaghiganti ang aking kahihiyan. Sabi ng ama, anak, maaari kitang sabihan ng daan. Ngunit may isang kondisyon. Hindi ka dapat pumatay ng sinuman. Gawin mo lang ang iyong trabaho at bumalik ka. Sabi ng prinsesa, Ama, nangangako ako. Wala akong papatayin. Puputulin ko lang ang buhok ni Champa at babalik ako. Inilagay ng prinsesa ang kanyang gamit. Tinali niya ang kanyang kabayo sa kwadra. Naghugas ng kamay at mukha at umupo sa kama. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala ang may-ari ng pagkain. Napaka-ordinaryo ng pagkain. Gulay na patatas na parang tubig sa nipis. Lentil soup, dal, na napakanipis din, at makapal na tinapay, roti, mula sa tandoor. Hindi pa nakakain ng prinsesa ng ganoong pagkain. Palagi siyang kumakain ng masarap at pinakamahusay na pagkain sa palasyo. Ngunit sa sandaling iyon, gutom na gutom siya. Naisip niya, ang bawat pagkain ay masarap para sa isang nagugutom. Kumain siya ng husto. Pagkatapos kumain, sobrang pagod siya na nahiga siya at agad na nakatulog ng mahimbing. Ang balita ni Champa. Kinabukasan ng umaga, nang mataas na ang araw, dumating ang may-ari ng tahanan ng pahingahan at ginising siya. Tumawa ang may-ari at nagsabi, "Oh, dayuhan, natutulog ka na parang nagbebenta ka ng mga kabayo. Gumising ka, lumalamig na ang almusal." Nagising ang prinsesa. Naalala niya na nasa bansa ng Bangles siya at kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Sinabi ng prinsesa sa may-ari, "Pakainin mo ang aking kabayo." Sabi ng may-ari, "Huwag kang mag-alala. Magaling mag-alaga ang aking asawa sa mga kabayo. Kumain na ang iyong kabayo." Naghugas ng mukha ang prinsesa at naghanda. Nagdala ang may-ari ng semolina pudding, halwa, na may jaggery at asul na gatas. Kumain ang prinsesa at pinuri ang may-ari. Pagkatapos, sinabi ng prinsesa sa may-ari, "Ito ang unang beses ko rito sa lungsod na ito. Sino ang hari rito? Paano siya makitungo sa kanyang mga nasasakupan? Ano ang magandang makita rito?" Sumagot ang may-ari, "Napakaswerte mo na dumating ka ngayon. Hanggang 1 buwan na ang nakalipas, nagluluksa ang aming lungsod. May nag-iisang anak ang aming hari. Nawala siya sa loob ng maraming buwan. Labis na nalungkot ang hari at reyna. Umiiyak sila. Dilim ang buong lungsod. Ngunit sa awa ng Diyos, bumalik ang prinsipe 1 buwan na ang nakalipas. Nagpakita ng interes ang prinsesa at nagtanong, napakaganda naman yan. Masaya siguro ang hari at reyna. Sabi ng may-ari, sa halip na matuwa, mas nag-alala sila. Nagtanong ang prinsesa, bakit sila nag-alala? Sabi ng may-ari, tingnan mo, gusto ng mga magulang na magpakasal ang kanilang mga anak sa isang magandang pamilya. Ngunit nagdala ang prinsipe ng isang ordinaryong, maitim na babae. Itinago niya ito sa kanyang palasyo. Sabi ng mga tao, mukha siyang alipin ng isang tao. Hindi pa siya tinatawag ng hari sa kanyang palasyo hanggang ngayon. Galit na galit sila. Ngumiti ang prinsesa at nagsabi, bawat isa ay may sariling gusto. Sabi ng may-ari, totoo yan. Sige, maligo ka na at maghanda. Napakaganda ng Royal Garden, harding maharlika, ng lungsod na ito. Maaari kang mamasyal doon. Nagtanong ang prinsesa, maaari ko bang dalhin ang aking kabayo? Sabi ng may-ari, hindi pinapayagan ang mga kabayo sa Royal Garden. Malapit lang ito rito. Maglakad ka na lang. Ang hardinero at ang plan ni Maharuk. Naligo ang prinsesa, nagpalit ng damit at umalis sa tahanan ng pahingahan. Nagtanong siya sa mga tao sa daan at nakita niya ang daan patungo sa Royal Garden. Nang makarating siya sa hardin, nakita niya ang isang matandang babaeng hardinero na pumipitas ng mga bulaklak.
Baluktot ang kanyang likod. Nagtatrabaho siya ng husto. Naawa ang prinsesa sa kanya. Lumapit siya sa kanya at nagsabi, "Matanda, pagod ka na siguro. Nagtatrabaho ka ng husto." Tumingin ang matandang hardinero. Nakita niya ang isang napakagandang binata na nakatayo sa harap niya. Nagtanong siya, "Anak, saan ka galing? Sino ang anak mo?" Sabi ng prinsesa, "Ina, ako ay isang dayuhan. Marami akong narinig na papuri tungkol sa inyong lungsod, kaya dumating ako upang makita ito." Nagtanong ang matandang hardinero, "Saan ka nakatira?" Sabi ng prinsesa, "Sa tahanan ng pahingahan." Sabi ng matanda, "Anak, mukha kang napakabait. Huwag ka nang manatili sa tahanan ng pahingahan. Sumama ka sa akin. Mag-isa lang ako. Maaari kang manatili sa aking bahay." Ang paghihiganti ni Prinsesa Maharuk. "Sabihin mo na ipinasuot ito ng iyong pamangkin, Nis. Hihingin namin sa kanya na magsuot ng bulaklak sa aming buhok at palalambutin ang aming maliliit na tirintas. Bibigyan namin siya ng maraming regalo." Natakot ang matanda nang marinig ito. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Prinsesa," kasama niya ang kanyang asawa. "Napakabagsik nito. Sasabihin ko sa kanya, ngunit hindi ako nangangako. Papayagan ba siya ng Panginoon, asawa, o hindi?" Sinabi ng asawa ng prinsipe, "Alam mo na walang pumupunta rito. Dumarating ang prinsipe ng 11 oras ng gabi. Kung hindi mo dinala ang iyong pamangkin, parurusahan kita." Nagsumamo ang matanda, "Prinsesa, sisikapin ko." Sinabi ng asawa ng prinsipe, "Hindi pagsisikap, ikaw mismo ang magdala sa kanya." "Opo, prinsesa," sabi ng matanda, at umalis siya na natitisod at bumabagsak patungo sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay, sinabi niya sa prinsesa, "Anak, pinatay mo ako ng maaga. Ngayon, anong gagawin?" Pinatawag ka ng asawa ng prinsipe. Tumawa ang prinsesa at nagsabi, "Ina, bakit ka nag-aalala? Makikita mo, magiging ganap akong babae at walang makakakilala sa akin. Matulog ka ng mahimbing." Tumahimik ang matanda. Naisip niya rin wala pa siyang balbas o bigote. Kapag nagsuot siya ng damit ng babae sa gabi, mukha siyang babae. Ang disgis at ang pagtatagumpay. Kinabukasan, pumunta ang prinsesa sa palengke at nagpatahi ng palda, at kurti, blusa, at dupata, belo, na may magandang ginto at pilak na borda. Bumili din siya ng matalim na gunting. Pagdating ng tanghali, dinala niya ang lahat ng gamit sa bahay. Ngayon, maingat siyang gumawa ng alahas na bulaklak para sa asawa ng prinsipe. Araw-araw, gumagawa sila ng tirintas na bulaklak para kay Champa. Ngayon, gumawa siya ng tirintas na gawa sa magagandang tali at inilagay sa isang pulang berdeng basket at tinakpan ng pulang tela. Pagkatapos ng lahat ng gawain ito, naglagay siya ng pulang kulay sa halip na mendi sa kanyang kamay at paa, at hinaluan ng kaunting suot, uling, ang langis at ipinahid sa kanyang mukha at kamay at paa. Bumili rin siya ng mga pilak na alahas. 8:00, nang lumabas siya ng silid na nakahanda na, namangha ang matanda nang makita siya. Sabi niya, "Anak, bakit mo pinadilim ang iyong kutis?" Sumagot ang prinsesa, "Ina, hindi niya sasabihin na ang kutis ng matanda ay maitim." Paanong pumuti ang pamangkin? Kapag nagpapalit ng anyo, kailangang magbago ng buo. Natutuwa ang matanda at sinamahan siya sa palasyo ng prinsipe. Nakita ng prinsesa na nakahiga si Champa nang may dignidad sa isang magandang kulambo na nakasandal sa isang unan. Nagdilim ang kanyang paningin. Kung kaya niya, tatapusin niya ang buhay ni Champa gamit ang kanyang balaraw sa sandaling iyon. Yumuko ang hardinero bilang pagbati. Kinailangan din yumuko ng prinsesa. Sinabi ng asawa ng prinsipe, "Hardinero, napakagara ng iyong pamangkin. Ngunit bakit siya nakabelo rito?" Binuksan ng hardinero ang basket ng mga bulaklak at nagsabi, "Prinsesa, nahihiya siya." Tuwang-tuwa ang asawa ng prinsipe sa alahas na bulaklak. Sabi niya, "Ngayon, ipapasuot namin ang mga bulaklak sa aming buhok sa pamamagitan ng iyong pamangkin." Natupad ang matinding nais ng prinsesa. Inilugay ni Champa ang kanyang buhok at umupo. Sinimulan ng prinsesa ang kanyang trabaho. Maingat na pinutol niya ang buong tirintas at inilagay sa kanyang basket, at inilagay ang isang magandang tirintas na bulaklak. Pagkatapos ng kanyang trabaho, sinabi niya sa hardinero, "Ina, magmadali na tayo. Maikli lang ang ibinigay nilang oras. Ang pagtakas at ang pagkahuli."
Maraming regalo ang ibinigay ng asawa ng prinsipe at pinayagan silang umalis at sinabing, hanggat nandito ka, pumupunta ka araw-araw. Yumuko silang dalawa at bumalik sa bahay. Mabilis na nagpalit ng damit ang prinsesa, naghugas ng mukha at kamay, at sinabi sa matanda, "Ina, sumasakit ang ulo ko sa pagtakip ng belo. Magpapahangin lang ako." Kinuha niya ang kanyang bag, sumakay sa kabayo, at mabilis na umalis. Sa loob ng 2 oras, nakarating siya ng milya-milya ang layo. Nagpapahinga rin ang kabayo sa loob ng maraming araw. Sa oras na ito, tumakbo ito na parang hangin. Ang pagtatapos ni prinsipe. Ayon sa kanyang nakagawian, dumating ang prinsipe sa kanyang silid alas negatibo 11:00 ng gabi at umupo sa kanyang kulambo. Nagsimulang kalasin ni Champa ang kanyang buhok. Sinimulan niyang tanggalin ang tirintas. Nang inalis niya ang mga tali ng bulaklak at sinubukan niyang kalasin ang kanyang buhok, kalbo ang kanyang ulo. Natigilan siya at tumingin sa prinsipe. Muli, sinabi niya, "Bakit ka naglalagay ng tirintas na bulaklak? Ayaw ko ng mga artipisyal na bagay na ito. Gusto ko lang makita ang iyong buhok." Alam mo na noong sinabi ng prinsesa na puputulin niya ang iyong tirintas, dinaya ko siya at kinuha kita. Siya ang aking tagapagbigay. Mahal ko rin siya. Ngunit ginawa akong taksil ng iyong buhok. Nakatungo si Champa at tahimik na nakaupo. Tinaasan ng prinsipe ang kanyang boses at nagsabi, "Ano ang nangyayari? Bakit hindi mo sinusunod ang aking utos ngayon?" Nagsumamo si Champa, "Prinsipe, hindi ito tungkol sa hindi pagsunod sa utos. Hindi ko alam kung nasaan ang aking buhok." Nag-aalala ang prinsipe at tumayo. Tiningnan niya mismo ang ulo ni Champa. Sa halip na mahabang buhok, maikli na lang ang buhok. Sumigaw siya at sinampal si Champa ng malakas sa mukha at nagsabi, "Wala ka ng silbi ngayon. Ang buhok mo lang ang gusto ko. Sabihin mo ang totoo, sino ang pumunta rito?" Takot na sinabi ni Champa, "Prinsipe, walang ibang dumating. Dumating ang pamangkin ng matandang hardinero. Ginawa niya ang aking tirintas." Galit na sinabi ng prinsipe, "Bakit siya pumunta rito nang walang pahintulot? Pinayagan lang namin ang matandang babae na pumunta rito." Galit na naglalakad ang prinsipe at paulit-ulit na sinasabi, "Sino ang pumunta sa bansa ng Bangles? Sino ang pumutol sa buhok ni Champa?" Napansin niya ang pintuan. Kung saan dumaan ang hardinero, nakasulat sa malalaking letra, "Kami ang pumunta sa bansa ng Bangles. Kami ang pumutol sa buhok ni Champa." Prinsesa Maharuk. Ang prinsipe ay nakatayo na parang estatwa sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, sinabi niya kay Champa, "Dinala ng prinsesa ang iyong buhok at hindi mo man lang alam." "Bobo." Sabi ni Champa, "Prinsipe, napakaganda ng prinsesa. Ang babaeng iyon ay napakaitim." Galit na sinabi ng prinsipe, "Sa totoo lang, walang silbi ang utak ng isang walang pinag-aralan. Tingnan mo, nakasulat sa harap mo." Ang parusa ng prinsipe. Agad na umalis ang prinsipe. Inutusan niya ang mga sundalo, "Hulihin niyo ngayon ang matandang hardinero at dalhin niyo ang sinumang nasa bahay niya." Sa pagtanggap ng utos, tumakbo ang mga sundalo. Hating gabi na. Gising ang matanda, naghihintay sa binet. Biglang pumasok ang mga sundalo sa bahay at tinali ang matanda. Nagsimula siyang umiyak at sumigaw. "Mga tulisan! May mga tulisan! Iligtas ninyo ako!" Sinigawan siya ng mga sundalo, "Hindi kami tulisan. Kami ang mga sundalo ng prinsipe. Dumating kami upang hulihin ka sa kanyang utos. Sabihin mo, sino pa ang kasama mo?" Natakot ang matanda. Naisip niya na ang problemang ito ay dumating dahil sa binet. Baka nakilala ng asawa ng prinsipe na hindi siya babae. Nanginginig na nagsabi siya, "Wala akong ibang kasama rito. May pamangkin lang akong bumisita." Nagpunta siya para mamasyal mayong gabi. Hindi pa siya bumabalik. "Gising ako, naghihintay sa kanya." Sabi ng mga sundalo, "Mabuti, sumama ka sa amin. Pinatawag ka ng prinsipe." Dinala ng mga sundalo ang matanda sa prinsipe.
Ang iba ay nanatili doon, naghihintay sa kanyang pamangkin. Dinala ng prinsipe ang matanda sa kanyang silid at kinuha ang whip at nagsabi, "Sabihin mo ang totoo. Sino ang dinala mo sa iyo ngayon? Kung hindi, hahalaylayin ko ang iyong balat sa paghampas." "Panginoon, hindi ko siya dinala. Ngunit inutusan ako ng reyna na dalhin siya bukas. Siya ay isang bata pa lang. Sumama siya sa akin na nakasuot ng damit ng babae. Umupo ako rito sa buong oras." Sinigawan ng prinsipe, "Bakit ka nagsisinungaling? Hindi iyon bata. Iyon ay isang babae." Nagsumamo ang hardinero at ikinuwento ang buong kwento. Sabi niya, "Prinsipe, mag-isa lang ako." Tinanggap ko siya, iniisip na siya ay isang dayuhan. Sabi ng prinsipe, "Mabuti, bibitayin ka bukas ng umaga." Ikinulong ng mga sundalo ang matanda sa kulungan. Gising ang prinsipe sa buong gabi. Nalungkot siya dahil naputol ang buhok ni Champa at namangha sa katapangan ng prinsesa. Paano niya natawid ang mapanganib na gubat na iyon? Ang diskusyon sa hari. Sinumpa niya ang sarili. Bakit niya pinili ang maitim na babae na iyon kaysa sa napakagandang prinsesa? Sa totoo lang, ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Ang kanyang ama ay gumastos ng milyon-milyon sa akin. Pinapakain ako ng prinsesa ng sarili niyang kamay. Umupo siya sa tabi ko sa kwadra ng maraming oras. Narinig ko pa siyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ikinasal ako sa kabayo. Pinili ko ang walang silbi. Wala nang kagandahan si Champa matapos maputol ang kanyang buhok. Kinasusuklaman ko ang kanyang mukha. Sa gabi, ikinuwento ng mga sundalo ang buong kwento sa Chief of Police, Kotwal, at sinabi rin na inutusan ng prinsipe na bitayin ang matanda bukas. Kinabukasan ng umaga, pumunta ang Kotwal sa ministro at ikinuwento ang kwento. Sabi ng ministro, walang maaaring bitayin ng walang utos ng hari. Bukod dito, sinasabi mo na dinala ng matanda ang binet sa pagtawag ng asawa ng prinsipe. Wala ring kasalanan ng matanda. Pupunta ako sa hari at sasabihin ko. Ang kanyang utos ang susundin. Tinawag ng hari ang ministro. Sinabi niya ang lahat ng narinig niya mula sa Kotwal. Sumagot ang hari, "Umalis ka. Magtatanong kami sa prinsipe." Magalang na bumalik ang ministro. Inutusan ng hari ang kanyang lingkod, "Tawagin mo ang prinsipe." Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang prinsipe na nakahanda. Ngunit pula ang kanyang mga mata at malungkot ang kanyang mukha dahil gising siya sa buong gabi. Tiningnan ng hari ang kanyang anak ng maigi at nagsabi, "Narinig namin na inutusan mo na bitayin ang matandang hardinero. Anak, ang parusang ito ay ibinibigay para sa malalaking krimen. Ibig sabihin, kung may pinatay ang hardinero, siya ay karapat-dapat bitayin. Sabihin mo sa akin, ano ang kanyang kasalanan?" Sabi ng prinsipe, "Ama, dinala niya sa aking palasyo ang isang bata na nagpanggap na babae." Galit na galit ako. Sinabi ko sa mga sundalo na sabihin sa Kotwal na bitayin siya. Sabi ng hari, "Anak, kung ang hari ay nagsimulang magbitay ng kanyang mga nasasakupan para sa maliliit na kasalanan, magiging masuwayin ang mga nasasakupan at aalis sa bansa." Walang sinagot ang prinsipe. Ang pagpapatawad at pagsisisi. Tinawag ng hari ang lingkod at inutusan, "Dalhin dito ang matandang hardinero." Walang pagkaantala sa utos. Agad na dinala ang hardinero na nakatali ng lubid. Inalis ng hari ang lahat. Ang prinsipe lang ang nanatili. Ang hari mismo ang nagtanong sa kanya. "Sabihin mo, sino ang bata na dinala mo sa palasyo ng prinsipe na nagpanggap na babae?" Sumagot ang hardinero, "Panginoon, isang araw, pumipitas ako ng mga bulaklak sa hardin. Tumayo ang bata sa tabi ko. Siguro mga 12 o 13 taong gulang. Napakaganda niya na hindi ako nakakita ng ganitong kagandahan sa aking edad. Nagustuhan ko siya. Sa pagtatanong ko, sinabi niya na siya ay isang dayuhan at nakatira sa tahanan ng pahingahan. Panginoon, mag-isa lang ako. Sinabi ko sa kanya na pumunta sa akin, at pumayag siya, at dinala ang kanyang kabayo at damit. Gumagawa ako ng alahas na bulaklak para sa asawa ng prinsipe. Sa loob ng ilang araw, natuto rin siya at gumawa ng mas maganda kaysa sa akin. Kamakalawa, dinala ko ang alahas na gawa ng kanyang kamay sa palasyo, at nagustuhan ito ng asawa. Tinuruan ako ng batang iyon na kung sakaling magtanong siya, sabihin ko na dumating ang aking pamangkin mula sa kanyang biyenan. Ginawa niya ito. Iyon ang sinabi ko.
Inutusan ng asawa na dalhin siya bukas. Natakot ako. Marami akong ginawang dahilan, ngunit sinabi niya na kung hindi ko siya dadalhin, parurusahan niya ako. Nagpunta ako sa bahay at sinabi. Ipinaliwanag sa akin ng batang iyon, ina, huwag kang matakot. Sandali lang naman. Magiging ganap akong babae at walang makakakilala sa akin. Panginoon, nalibutan ako ng aking kapalaran. Naniwala ako sa kanya at dinala ko siya. Ngunit Panginoon, nakaupo ako sa harap niya. Hindi man lang siya nakipag-usap sa reyna. Nakabelo, inayos niya ang kanyang buhok. Galit na sinabi ng prinsipe, inayos? Sumagot ang matanda, opo, Panginoon. Pagkatapos noon, umalis ako kasama niya. Nagpalit siya ng damit at nagpunta para magpahangin. Hindi siya bumalik hanggang alas -12:00 ng gabi. Gising ako, naghihintay sa kanya, nang hulihin ako ng mga sundalo. Ngayon, Panginoon, anumang parusa ang gusto mo, ibigay mo. Nagtanong ang prinsipe, sumakay ba siya sa kabayo? Nagsumamo ang hardinero, nasa aking silid ako. Hindi ko alam kung ano ang sinakyan niya. Ngunit nang hulihin ako ng mga sundalo, wala ang kanyang kabayo. Tumayo ang prinsipe, kinalas ang lubid ng matanda, at nagsabi, umalis ka. Pinatawad na ang iyong kasalanan. Lumayo ka sa aking paningin ngayon. Bumagsak ang matanda, nagbigay ng libu-libong basbas, at umalis. Sinabi ng hari sa kanyang anak, tinitiyak mo ang parusang kamatayan o pinatawad mo siya ng buo. Bagaman, mali ang ginawa niya sa pagdadala ng bata sa palasyo sa gabi. Yumuko ang prinsipe at nagsabi, Ama, hindi iyon bata. Iyon ay isang babae. Ang pagsisisi at panukala ng hari. Nagulat ang hari at nagsabi, paano mo nalaman? Sumagot ang prinsipe, Ama, iyon si Prinsesa Maharuk. Dumating siya upang maghiganti sa akin. Dinala ko ang kanyang alipin, si Champa. Gustong-gusto ko ang kanyang buhok. Kinuha ng prinsesa ang tirintas ni Champa. Ngumiti ang hari at nagsabi, napakabait na babae. Tuwang-tuwa ako sa kanyang tapang at lakas ng loob. Ngunit hindi mo pa ito nasasabi sa akin ng detalyado. Ikinuwento ng prinsipe ang buong kwento. Ang pagkikita sa isang matanda sa gubat at pag-aaral ng spell mula sa kanya. Pagkatapos ay naging kabayo. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi ng hari, wala kaming mukha na ipadala ang iyong panukala para kay Prinsesa Maharuk. Ikaw mismo ang maging kabayo at pumunta roon muli at humingi ng tawad sa prinsesa at sa kanyang ama. Pagkatapos noon, dadalhin namin ang iyong kasalan. Nakakalungkot na pinili mo ang isang alipin kaysa sa isang prinsesa. Sabi ng prinsipe, Ama, nahihiya ako ngayon at sinusubukan kong alalahanin ang spell, ngunit nakalimutan ko na ng buo. Sabi ng hari, kung gusto mo ang prinsesa, sumulat ka ng sulat sa kanyang ama. Kung hindi, ipapakasal ka namin sa iba. Ngunit palayasin mo si Champa. Dahil sa kanya, labis tayong nahihiya sa ating mga kapantay. Ang iyong ina ay nalulungkot sa kalungkutan na ito. Sumagot ang prinsipe, pinatalsik ko na si Champa kagabi. Ang buhok niya lang ang gusto ko. Ang pagbabalik ng prinsesa. Ngayon, pakinggan natin ang tungkol sa prinsesa. Tinawid niya ang gubat ng magdamag ang pagkikita kay Champa. Sa madaling salita, natapos ang bahay kainan ng prinsesa. Naghahatid siya ng pagkain sa mga manlalakbay sa harap niya. Isang araw, dumating ang tagapamahala ng bahay kainan at nagsabi, Prinsesa, may dumating na pulubi na napakagulo na walang manlalakbay ang gustong kumain kasama niya. Nakasuot siya ng basahan, may mga paltos sa paa. Wala siyang kahit isang buhok sa ulo. Hindi siya nagsasalita, umiiyak lang. Sabi ng prinsesa, dalhin mo siya sa akin. Dinala siya ng alipin sa prinsesa. Pagkakita sa prinsesa, bumagsak siya sa kanyang mga paa at nagsimulang umiyak, Prinsesa, ako ang iyong alipin, si Champa. Umatras ang prinsesa ng 10 hakbang. Galit siyang tumalikod. Ngunit naawa siya sa kanyang kalagayan at nagsabi, bakit ka umalis sa iyong marangyang kulambo at magagandang damit at pumunta rito? Umiyak siya at nagsabi, Prinsesa, gusto ng prinsipe ang aking buhok. Nang wala na akong buhok, sinipa niya ako at pinalayas. Nagpagalagala ako sa mga gubat. Isang araw, nakilala ko ang isang matanda sa gubat. Hinaplos niya ang aking ulo at sinabi ang daan. Umalis ako roon. Ang kakaunting buhok na natira sa aking ulo ay umitim at nawala. Sabi ng alipin, napakaganda niyan. Iyan ang kahihinatnan ng pagtataksil sa iyong amo.
Ipinadala ng prinsesa si Champa sa reyna at ipinasabi, pinatawad ko ang kanyang kasalanan. Natanggap na niya ang kanyang parusa. Patawarin din siya ng reyna. Ang panukala ng prinsipe. Bueno, bumalik si Champa sa paglilingkod sa prinsesa. Hindi pa rin mapanatag ang prinsesa. Gusto niyang maghiganti sa kabayo ang prinsipe. Iniisip niya ito araw at gabi. Isang araw, dumating ang sugo, messenger, ng bansa ng Bangles sa hari na may maraming regalo at dinala ang liham ng prinsipe, humihingi ng tawad at humihiling ng espesyal na kasal kay Prinsesa Maharuk. Inutusan ng hari na patuluyin ang sugo sa bahay tuluyan ng panauhin at tinawag ang ministro para magbigay ng payo. Sumagot siya, kamahalan, huwag kayong magbigay ng anumang sagot ng walang payo ng prinsesa dahil ibinigay niyo sa kanya ang kabayo. Dinaya niya siya. Anumang sabihin niya, iyon ang dapat sundin. Pumunta ang hari sa palasyo at ibinigay ang sulat ng prinsipe sa kanyang reyna at sinabi, ipakita mo ang sulat kay Maharuk. Sabihin mo sa akin ang kanyang sagot. Tinawag ng reyna ang prinsesa at sinabi, gusto ng hari na malaman ang iyong opinyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ina, bigyan mo ako ng isang gabi para mag-isip. Mag-isip ako at sasabihin ko sa iyo. Sa gabi, matagal siyang nag-isip tungkol sa isyong ito. May pagmamahal siya sa kabayo sa kanyang puso. Ang mga paghihirap na dinanas ng prinsesa pagkatapos niyang umalis, siya lang ang nakakaalam. Nagpagala-gala sa mga gubat, tumangging magpakasal. Ngayon, ang prinsipe mismo ang dumating at humihingi ng tawad. Hindi siya dapat tumanggi. Ngunit, sa paraan na sinunog niya ang aking puso, susunugin ko rin ang kanya. Gumawa siya ng plano sa kanyang puso at natulog ng payapa. Ang paghaharap. Kinabukasan, ipinasabi niya sa reyna sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na sabihin sa hari na kung talagang gusto niyang magpakasal, makipag-usap siya mismo kay Prinsesa Maharuk. Siya ang may-ari ng kanyang sariling kasal. Sa madaling salita, pinayagan ng hari ang sugo na umalis, na nagbigay ng pinakamahusay na mga bagay mula sa kanyang bansa. Agad na pumayag ang prinsipe at umalis kasama ang kanyang mga espesyal na tagapayo. Pagkaraan ng ilang araw, pumasok siya sa lungsod. Sa pagtanggap ng balita, ipinadala ng hari ang ministro upang salubungin siya at nag-ayos ng kanyang pananatili sa isang espesyal na palasyo. Kinabukasan ng umaga, nagtakda ang prinsesa ng oras upang makipagkita sa prinsipe sa kanyang espesyal na hardin kung saan sila nagsasanay ng royal horsemanship. Nagsuot siya ng royal attire at dinala ang kanyang mga kaibigan at alipin. Bukod dito, binihisan niya si Champa na parang prinsipe, nilagyan ng korona sa ulo, at pinasakay sa isang napakamahal na kabayo at dinala kasama niya. Sa takdang oras, dinala ng lingkod ang prinsipe sa hardin. Ano ang nakita niya? Nagsasanay ang prinsesa ng royal horsemanship kasama ang isang habshi, itim na alipin. Nagsimulang manginig ang prinsipe sa galit at kinuha ang balaraw mula sa kanyang baywang. Ang huling paghihiganti. Lumapit ang prinsesa upang salubungin siya. Inutusan niya si Champa at ang lahat ng alipin na manatili doon. Lumapit siya sa prinsipe at nagsabi, maligayang pagdating. Wala siyang sinagot at kinuha ang balaraw mula sa kaluban. Ngunit, hindi niya kayang itaas ang kanyang kamay sa pagkakita sa kagandahan ng prinsesa. Galit na nagtanong siya, sino ang tinataksilan mo? Umiti ang prinsesa at nagsabi, ang iyong alipin. Galit na sinabi ng prinsipe, paano napunta rito ang aking alipin? Tumawa ang prinsesa at nagsabi, kung paanong pumunta ang aking alipin sa bansa ng Bangles. Itinaas ng prinsipe ang kanyang balaraw at nagtanong, dinala mo ba siya sayo? Sumagot ang prinsesa, nagustuhan mo ang aking alipin. Nagustuhan ko ang iyong alipin. Mabilis na sumulong ang prinsipe at nagsabi, tinawag mo ba ako rito para insultuhin ako? Uunahin kong putulin ang ulo ng aliping ito at pagkatapos ay papatayin kita. Hindi ko alam na napakahamak mo. Umiti ang prinsesa at nagsabi, prinsipe, bakit hindi mo kontrolin ang iyong galit? Hindi maaaring gumawa ng ganoong bagay ang mga babae. Nagmamahal sila minsan. Minahal ko ang kabayo. Dinaya niya ako at kinuha ang aking maliit na alipin at binigyan ako ng karapatan upang maghiganti at sinabi. Sino ang pupunta sa bansa ng Bangles? Sino ang puputol sa buhok ni Champa? Ako ay mapagmataas. Hindi ko matatanggap ang aking kahihiyan sa anumang sitwasyon. Kung hindi mo ako sinaktan, hinding-hindi ako pupunta sa bansa ng Bangles. Gagugulin ko ang buong oras ko sa pagsamba sa Diyos.
Alam mo na ako rin ay nag-iisang anak ng aking mga magulang. Lumaki ako ng may pagmamahal. Ngunit naglakbay ako sa alikabok ng mga gubat sa loob ng maraming buwan. Nagpapakasaya ka kay Champa, at ako ay nasa bibig ng mga leon at lobo. Dati, dinaya mo ako, iniisip na ako ay isang mahinang babae. Ngunit, pagkatapos maputol ang buhok ni Champa, nagsisi ka. At ngayon, gusto mo ring gamitin ang iyong lakas. Pakiusap, ilagay mo ang iyong balaraw sa kaluban at subukang kilalanin ang aliping ito. Tinawag niya si Champa na lumapit at itinapon ang korona sa lupa at nagsabi, ito ang iyong mahal na Champa. Kung gusto mo siyang dalhin mo. Wala akong pagtutol. Ang pag-amin at ang kasal. Yumuko ang prinsipe at nagsabi, labis akong nahihiya sa'yo, bagkus, ako ang nagkasala sa'yo. Nakaganti ka na ng buo. Nang makita kitang kasama ang aliping ito, nagdilim ang aking paningin. Umiti ang prinsesa at nagsabi, at nang malaman ko na ang kabayo na pinapakain ko ng sarili kong kamay at ginugol ang mas maraming oras sa kwadra kasama niya ay tumakas kasama si Champa, ano kaya ang nangyari sa aking puso? Nahihiyang nagsabi ang prinsipe, huwag mo nang ulitin ang bagay na ito. Humihingi ako ng tawad sa aking kasalanan. Hindi pinansin ng prinsesa ang sinabi niya at sinabi sa kanyang alipin, magdala ng silya para sa prinsipe. Matagal na siyang nakatayo. Ngumiti ang prinsipe at nagsabi, gusto kong makita ang aking kwadra. Sumagot ang prinsesa, nang wala na ang kabayo, walang silbi ang kwadra. Ipinatayo ko itong bahay tuluyan. Isang araw, dumating si Champa doon, gutom at uhaw, nakasuot ng basahan. Sinabi niya na pagkatapos maputol ang kanyang buhok, sinipa mo siya at pinalayas. Nakakalungkot. Kapag nawawala ang isang babae sa puso, ganyan ang ginagawa ng mga lalaki sa kanya. Sabi ng prinsipe, huwag mo na itong banggitin. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong opinyon tungkol sa layunin kung bakit ako dumating? Pagkatapos manahimik ng sandali, sinabi ng prinsesa, pumunta ka sa aking ama at sabihin ang iyong layunin. Hindi ko maaaring suwayin ang kanyang utos. Pagkatapos manatili roon ng ilang sandali, pumunta ang prinsipe sa hari at nagsumamo para sa kasal. Sumagot ang hari, anak, natutuwa akong makilala ka. Ngunit ang panukala ay dapat manggaling sa iyong ama. Kung papayagan namin ang kasal na ito sa iyong sinabi, malulungkot sila. Yumuko ang prinsipe at nagsabi, dumating ako sa kagustuhan ng aking ama. Nahihiya sila sa inyo. Sinaktan ko kayo at ang prinsesa. Pinadalhan nila ako upang humingi ng tawad sa aking kasalanan. Niyakap siya ng hari sa kanyang dibdib at nagsabi, anak, pinatawad ka namin. Ipadala mo ang aming pagbati sa iyong ama at sabihin na ito ang aming nag-iisang anak. Kung ikaw mismo ang magdala ng kasalan, handa kaming tanggapin ang kasal na ito. Umalis ang prinsipe ng araw ring iyon. Ang petsa ng kasal ay itinakda sa pamamagitan ng sugo sa pagitan ng dalawang hari, at ang kasal ay isinagawa ng may malaking kasayahan, at lahat ay namuhay ng maligaya.